Nandito lang po kami para tignan itong ginagawa natin. Ito na nagsimula itong distribution. Alam naman ninyo ang nangyari. Nagkagera sa Middle East, doon sa pinanggagalingan ng langis. Nagtaasan ng presyo ng langis. Tinamaan ngayon tayo. Wala naman tayong kinalaman doon sa gera na yan. Pero siyempre, pagka tumaas yung langis, damay lahat. Kaya itong ginawa natin, nagsimula ngayon today para sa lahat ng mga tinamaan, lalo na yung mga transport workers, kayo mga tricycle driver, pati yung lahat ng nagpapasada, lahat sa mga transport sector, ay bibigyan namin ng tulong para naman may kaunting pampahabol dun sa pagtaas ng presyo. Kanina raw umaga, kulang-kulang na lang, 100 na ang kada litro. Kaya kailangan, alam ko kailangan ninyo yan para kahit papaano meron pa rin kayong kinikita dahil pagka wala ito napakahirap na masyado. Kaya siguro nandito lang po kami para mag-inspeksyon at titiyakin lang namin na makapagbigay tayo dito po ay ilan ang i-distribute dito? So dito mga 600 dito ang bibigyan, mga 600 ang bibigyan nito ng distribution. Lahat. Ilan ang sa buong Metro Manila 139,000. sa buong Metro Manila 139,000. Naglagay tayo ng ilan to? 30. 30 na ganitong distribution center sa buong Metro Manila. Meron din kasama sa Cebu, meron din sa Davao. At pagkatapos nun, sa iba't ibang lugar, lahat na ng mga tinatawag nga namin, ang tukoy namin ay mga transport workers. Ito kayo. Yun na nga, yun nagpapasada para hindi naman masyadong mahirapan kayo, hindi naman masyadong mahirapan ang mga commuter, mga pumupunta sa trabaho, at hindi masyadong tataas sa mga presyuhan. Kaya ito ay patuloy namin gagawin hanggang ganito pa ang sitwasyon. Kaya basta't nandito lang yung gobyerno para tulungan kayo. Sige, good luck po. Pangulo, umaarangkada na ngayon yung pagbigay ng cash relief assistance sa 139,000 na mga tricycle drivers natin sa buong Metro Manila. Pagtingin namin sa kanila, hindi nila mga super, kundi mga individual na nalubhan ng naapektuhan itong pagtaas ng petrolyo, kaya nasa krisis na sila. Nag-usap kami ng mga kasamahan natin sa DOTR, tatapusin muna natin ang saturation sa Metro Manila kasi sabi nga, may jeepney driver today, this week tatapusin ang tricycle drivers. By next week, papasok na ang jeepney drivers, ang TNVS drivers. So ang goal natin sana by the week after or right after Holy Week sa mga provinces na tayo. In the amount of 2.5 billion. And what I want to emphasize also yung libreng sakay, yung service contracting. Ito yung parang love bus ng ating Pangulo. Ang direktang makikinabang dito is the commuters also. The fuel subsidy, if we can get the NCA po ngayong linggo, may assurance na rin po ako from Secretary Toledo, no? We can start the rolling out ng ating fuel subsidy by last week of March of this year. Siyempre nagpapasalamat tayo kay Presidente. Napakalaking bagay nito na para sa ating mga driver, maibsan yung kinakaharap nila suliranin dahil sa presyo ng gas. And I'm very grateful on behalf of the people of Manila, particularly transport sector. Taos puso ang pasasalamat namin kay Pangulong Marcos. Yung ginawa niyo sa mga tricycle driver, at lalo na inuna kami ni Presidente ngayon dahil kami po yung pinakakawawa sa buong transport na napakaliit na ng kinikita, tumaas pa yung gasolina. Siguro ngayon mga 100 na lang, 80 mauuwi namin. Nung hindi pa tumataas, nakakauwi siguro sila ng mga 500 hanggang 700. Ngayon wala na, mga abutin na lang ng 150 yung may uwi nila legit po lahat ng mga tricycle dito yan. Wala pong kolorum dyan. Tuwan-tuwa po sila, Mr. President, sa ginawa nyo. Inuna nyo kami ngayon. Noon, malaki na, 700 na nauwi ko sa bahay. Ngayon hindi, sapat lang. Ngayon nagtataasan pa. Kami nagtataas ang presyo sa toda namin kasi mahirap na rin yung mga taong sumasakay sa amin. Kaya maraming salamat po sa blessing kong binigay sa amin na sa toda namin na nabigyan kami ng ayuda. 3,000 of the tricycle drivers, susunod ang jeepney driver
then yung TNBS ay susunod na. Much uncertainty going around. What would you like to tell our people sa mga nagkaalala po sa posibleng mangyari sa mga susunod na linggo o araw? Andito tayo, your government, nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan. At talagang binabantayan natin kung anong mga bagong pangyayari, kung ano pa darating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter at patuloy lang at hindi naman masyadong maging problema itong nangyari nga sa yung gera sa Middle East at masahan po ninyo na kami po ay nakapantay at nakakaalalay sa lahat ng ating mga kababayan. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.